Ayan. So, pinag-uusapan natin, totoo ba? Ito yung series natin for YL. And, training the heart to practice the truth and teaching the mind to recognize falsehood. And, isa sa mga bagay na pinag-uusapan natin ngayon is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Kung mapapansin nyo, lahat sila may question mark. Aside from faithfulness, pero dapat meron yan. Baka binura. Hindi, joke lang. Yan. So, ang pag-uusapan natin ngayon is kindness. So, where do we get this word? So, dito siya nanggaling. So, ang introduction natin is, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things, there is no law. Ngayon, kung mapapansin nyo dyan, if you are, pinag-aaralan nyo English language natin, kapag ka is ang ginamit, that's a singular. And, but the fruit of the Spirit is, and then love, joy, peace, patience. Bakit ganun? Why is yung ginamit ng Bible instead na are? So, ibig sabihin, there is something to it na pag sinabi niyang love, kung love talaga yan, there must be joy, there must be peace, there must be patience, kindness, goodness. Kumbaga, kung talagang pag-ibig yan, kailangan may kaakibat na joy, may kaakibat na peace, may kaakibat na patience, saka may kaakibat na susunod na mga characteristics. So, ayan yung dalawang magkapatid. Good afternoon. Ayan. So, ayan yung pinag-uusapan natin na yung love, hindi lang siya basta love. Kailangan yung iba't ibang component like yung joy, yung peace, yung patience, kailangan nandun siya para masabi mo na yung love ay totoo. Kasi ibig sabihin, if you love someone and then there is no peace, ibig sabihin, hindi tunay na pag-ibig yun. If you love someone and there is no joy, ibig sabihin nun, hindi tunay na pag-ibig yung na-experience mo. If there is love, and then you don't experience kindness, ibig sabihin, hindi din totoo yung pag-ibig na yun. So, ayun yung thesis natin. Sino dito nagtithesis na? Alam nyo ba yung thesis? You are proving something na totoo through research. So, ayun yung thesis natin dito sa pinag-uusapan. Tayo, and then let's read the Word of God. 1, 2, 3, go. Remind them to be submissive to rulers and authorities, to be obedient, to be ready for every good work, to speak evil of no one, to avoid quarreling, to be gentle, and to show perfect courtesy toward all people. For we ourselves were once foolish, disobedient, Tayo. slaves to various passions and pleasures, passing our days in malice and envy, hated by others and hating one another. But when the goodness and loving kindness of God our Savior appeared, He saved us not because of works done by us in righteousness, but according to His own mercy, by the washing of regeneration and renewal of the Holy Spirit, whom He poured out on us freely through Jesus Christ our Savior. Last. Or do you presume on the riches of His kindness and forbearance and patience, not knowing that God's kindness is meant to lead you to repentance? Okay, let's close our eyes and pray. Lord, marami pong salamat, Panginoon, for this afternoon na binigay mo sa amin. Continue to speak to our hearts. Continue to speak to our minds, Panginoon. Destroy all the lies of the enemy, Panginoon, so that we can receive your truth today. I pray, God, that you comfort us through your word. Baguhin mo yung puso namin. Baguhin mo yung buhay namin, Panginoon. As we hear your word today, Panginoon, speak to us, Lord. Patawarin niyo po, Panginoon, yung nagsasalita sa harap, for you know my sins are many, Panginoon. And I'm not deserving to be here. And may isa lang ang dapat namin makita lahat, Panginoon. And that is you, Jesus Christ. And marami pong salamat, Lord. Comfort us, Lord. Reassure us of your love, Panginoon. And makita ulit namin, Panginoon, how beautiful you are, Lord. As we study your word today, in Jesus' name we pray. Amen. Sabi mo sa katabi mo, I'm glad you're here. Sige, upo na tayo. Sige guys, upo na. Upo.
Okay, so start na tayo. So first question, what is kindness? So kanina, nung nag-groupings tayo, sinagot natin, ano nga ba yung kindness? What do we mean by kindness? So this is, I think, ito yung kinamap ko, na sarili kong definition. Kindness is a loving act in which you relieve someone else of their burden at your own expense. So ibig sabihin, when you do something for other people, kanino expense yun? Sa'yo. Bakit? Effort mo yon, time mo yon, pera mo yon, right? And then, para ma-relieve yung burden ng ibang tao. Okay, so, when you do a loving act or when you do kindness, ibig sabihin nun, pag gumagawa ka ng mabuti sa ibang tao pero wala namang naging cost sa'yo yon, hindi yon kindness. Kunwari, may kailangan ka itapon. Tatapon mo na yung mga gamit mo sa school, yung mga uniform mo. Tapos sabi ng kapitbahay nyo, akin na lang. Is that an act of kindness? Hindi na. Alam mo kung bakit? Kasi wala nang cost sa'yo yun eh. Hindi mo na kailangan yung bagay na in the first place. Kumbaga, you're doing something na hindi naman, na wala na siyang naging cost sa'yo. Kasi itatapon mo naman na rin yun eh. So, kaya mo ibibigay. Kumbaga, nakatulong pa siya sa'yo dahil kailangan mo itapon yung isang bagay. So, ayun yung mga bagay na titignan natin. Paano natin makikita yung tunay na kindness? Paano natin masasabi that kindness is real? Yung mga experience natin, nakikita natin sa paligid natin, kung paano natin pinapractice yung kindness, paano natin malalaman or masasabi na yung kindness na ginagawa natin para sa ibang tao is totoo? Ano yung totoo at saka yung ano yung hindi. Okay? So, kindness is always expensive. Alam niyo kung bakit mahirap gawin na maging kind sa ibang tao? It's because it has a cost. Alam niyo ba yon? Lahat ng bagay sa mundo na natin ay merong kaakibat na cost. Anong sa Tagalog ng cost? Ano? Presyo. May kaakibat na presyo, may kaakibat na bagay sa'yo na ibibigay, na kailangan mong ibigay sa ibang tao. Okay? Gets? So, that's the reason why it's hard to give. Kasi, palaging, pag kinuha mo yung burden ng iba, ang tendency ay ibibigay mo sa sarili mo yung burden. Gets nyo? Pare, may kinuha kang stray cat. Pag kinuha mo yun, malilift mo yung burden ng pusa, pero yung burden ng pusa na yun, mapupunta sa'yo. Bakit? Kailangan mo siyang pakainin. Kailangan mo siyang alagaan. Kailangan mo siyang hanapin pag nawala siya. So it becomes a burden to you. But that is a definition of kindness. Ibig sabihin, kinukuha mo yung burden, pero yung burden na yun, mapupunta sa'yo. Okay? Gets? How to be unkind. Paano ba tayo maging unkind? Doon muna tayo sa pagiging unkind. Una, you're quick to judge. When I say you're quick to judge, ito yung mga moments na wala pang ginagawa yung iba, ang dami mo nang sinasabi. Alam ko na yan eh. Nakita ko pa lang, alam kong tamad yan eh. Nakita ko pa lang yan, talagang makapal na mukha niyan. Diba? Parang hindi mo naman kilala yung tao, pero ang dami mo nang sinabi. Diba? Pag pogi, pag pogi daw, hardworking. Pag pangit, kriminal, di ba? Ganun eh. Di ba? Ganun agad, ang bilis natin mag-judge. Nauuna yung bibig kesa sa utak. Bago mag-isip, lumalabas na kaagad muna sa bibig. And also, you quick to judge, you are constantly criticizing others. Ito yung yung lagi ka nag-criticize pero hindi mo naman alam yung context. Di ba? Kunwari, nakita mo, sinapak ni Wesley si Mars. Tapos sabi mo, ay grabe talaga, si Wesley sama talaga ng ugali niyan eh. Pero hindi mo alam, 1 taon niya nang binubuli si Wesley at 1 beses pa lang niya sinapak si Mars. Dahil lagi siya nagtitimpi. So, bully si Mars, pero 1 beses pa lang siya sinapak ni Wesley. Pero ginudge mo si Wesley dahil hindi mo alam kung ano yung story behind. Kaya, mahirap. The reason why we are so quick to judge kasi mahirap mag-isip. Sabi mo sa katabi mo, mahirap mag-isip.
Your patience levels are always running low. Sino dito mataas ang pasensya? Pag natingki ka, galit ka kagad. Gigil talaga ako. Ganun yan. Si AJ, ganun yan. Ganun agad yung mukha. Ganun agad eh. Tapos, pagka, gaganon siya, kulit niya eh, gaganon. Pag di ako nakatingin, nakaganon siya. Pero pag tumingin na, pero ganun talaga siya sa akin. Lagi niyang ginagawa. Tawa ako pag ginagawa. Pero nakaganon siya. Pag di ako nakatingin, nakaganon. Pag nakatingin ako, ganun eh. Empathy for others. Sino dito, kapag may nagkikwento, lagi nyo nakikita yung sarili mo na nilalagay mo yung shoes mo dun sa tao na nagkikwento. You're not being kind if hindi mo nilalagay yung shoes mo doon sa tao na nagkikwento. Diba? Minsan, pag may nagkikwento, alam ko na yan eh. Na-experience ko na rin yan. Ganito lang gagawin mo dyan. Pero, hindi mo nilagay yung sarili mo kung nasaan sitwasyon siya. Ibig sabihin, you're being unkind. Why? Kasi, hindi mo inaalaw yung sarili mo na some way, somehow, ma-experience mo din kung ano ba yung nararamdaman nila. Ano ba yung na-experience nila. So, every time na may nagkikwento, ikakat mo, tapos ikikwento mo yung sarili mo, na mas magaling ka, na alam mo na yon, nangyari na sa'yo yon, alam mo na gagawin, tapos bibigay ka ng advice sa kanya. That's being unkind. Ayan, different ideas makes you uncomfortable. Diba? Minsan, pag meron kayong isang bagay na sobrang firm ka, ano ba yung mga bagay na firm kayo? Na kailangan magaling tayo sa klase. Tapos bigla may nagsabi, hindi, diskarte. may lalaban, di ba? Yung iba, eskwela, o kailangan mo makatapos o diskarte. Yung mahilig mag-aral, sabihin nila, eskwela, kailangan makapagtapos ka. Yung iba naman, hindi, yumaman nga ako, diskarte lang eh. So, pag merong mga idea na contradict dun sa gusto mo, sobrang mabilis ka natitik. Ay, ayoko na yan. Hindi ko nalalapitan yan. Wala eh. Nagkaiba kami ng posisyon eh. Okay? Hindi pwede sa akin yung diskarte lang. Kailangan mag-aral ka. Yung mga hindi naman nag-aaral, hindi. Diskarte lang kami. Diba? A lang yan, di ba? So, you get angry so. Sino dito matagal magalit? Sino mahaba yung pasensya nyo? Di ba? Sometimes, no, wala pang ginagawa, gagalit ka na eh. Nakakita mo pa lang, umiinit na yung dito mo. Diba? Umiinit na ka. Grabe, ito na naman siya. Nakita ko na naman siya. Naglalakad pa lang yung sa may corridor, ha? Di ka pa nilalapitan. Wala pang ginagawang masama sa'yo, pero galit ka na kagad. Tinawag ka na, oy. Leslie, bakit? Ganun agad. Bakit? Gigigil agad eh. Mo tawagin. Diba? You take pleasure in others people's misfortune. Yan, di ba? Pag buti nga. Dapat lang talaga na si Alden mapilay eh. Grabe, no? Yeah. Deserve, di ba? Grabe, dapat lang yan ang yabang kasi, di ba? Woo! Yabang kasi yan eh. Dapat lang napilayan yan. Kala kasi ang pogi, di ba? Lalo na yung mga magaganda sa classroom, yung feeling magaganda, di ba? Pagka nalaman yun, talo sa pageant, buti nga, kasi ang pangit mo kasi. Diba? Saya yung pleasure eh, diba? Ang sarap. Parang that's the feeling of, you are condemning someone. Dahil sa mga misfortune nila. Ayan, sobrang saya natin. That's how we become unkind. Tuwan-tuwa tayo. Natapaan na, no? Tinawanan mo pa, Alam mo yan, duguan na, tumawa ka pa, at sabihin mo, okay ka lang, okay, dumudugo na nga yung pa ako, boy. Grabe, tatanungin mo pa siya kung okay siya, di ba? Sa gossiping about others, feels enjoyable. Yan. Grabe yung baho talaga ng hininga ni di ba? Tapos tatawa kayong lahat, di ba? Grabe yung putok talaga ni Kuya Raymart, laging expired yung deodorant. Tapos tatawa kayo, di ba? And sobrang nakaka-enjoy. Tapos, ang ginagawa natin, okay,
Nandito yung pag-uusapan natin, lalayo muna tayo. Wait lang. Tapos pagkakasama niya, nandiyan na pag-uusapan, pero pag kayo-kayo na lang, nako. Talagang yabang talaga nun eh, no? Kala mo naman pogi eh. Hindi naman nagtutoothbrush. Puro pa cute, di ba? Yung pagpasok pa lang ng classroom, kala mo pogi, tapos dilaw na naman yung uniform. Hindi niya inaalagaan ba ng nanay niya yan? Mga ganun kaagad yung tanong niya eh. Tapos, isa pa sa mga bagay na how do we become unkind? Kapag meron tayong mali, we always look for someone to blame. Di ba? Kaya ako nadapa eh, kasi ambog yung eh. Kung sana, sinalo niya yung di sana hindi ako nadapa. Di ba? Laging ganun eh. No? Sabi, nanay ko kasi, walang pakialam sa akin, kaya wala na rin akong pakialam sa ko. Magulang ko, wala na akong paki sa akin, ba't ako mag-aaral? Palagi niya na lang may bine-blame na iba. Dahil doon sa problema nila. Diba? Pag minsan tinanong, bakit ka mahirap? Walang kwenta yung gobyerno natin. Ba't pati yung gobyerno? Diba? Bakit di ka nag-aaral ng mabuti? Hindi. Kasi yung mga klase ko, hindi rin eh. Pare-pareho kami, sabay-sabay. Diba? You're not open to receive feedback or criticism. Ito yung sa mga moments na may nagsasabi sa'yo kung ano yung bagay na mali mong ginagawa. Tapos, lagi ka may say. Kuwari, sinabi sa'yo, oy, tamad mo ah. Parang lagi man dyan na-justify na, hindi ako tamad oh. Ayoko lang mapagod. Alam nyo, isa sa mga bagay, if you really want to grow, kung gusto nyo mag-grow yung character nyo, isa sa mga bagay na mahalaga nyo matutunan is when someone criticizes you. Kuwari, sinabi sa'yo, yung yabang mo. Kapag natutunan mo nang sabihin sa sarili mo na, yes, correct, bingo. Mayabang ako. Alam ko yun. Pero hindi, tayo, iba eh. Pag sinabi yung yabang mo, ano sabihin natin? Di totoo yun. Hindi ka marunong mag-accept. Lagi yung tatandaan, we always have our blind spot. Mga bagay na hindi mo alam sa sarili mo. Na ibang tao lang ang nakakakita. So, when someone tells you that you're doing something wrong and you are able to accept it, ibig sabihin, nag-grow ka na. Pero pag hindi ka marunong mag-accept ng criticism sa ibang tao, ibig sabihin lang nun, hindi ka nag-grow. Okay? That's why lagi nating sinasabi sa Youth Live na tayo ay lahat makasalanan. We're not better than anyone. Unkindness is selfish dahil iniisip lang natin ang ating mga sarili at iniiwasan natin ang burden ng ibang tao na mag-fall sa atin. Kapag alam natin na na kailangan nating pasanin kung ano yung bigat na meron sila, ang first move natin is, lumayo. Wait lang. Masyado nang mabigat, medyo nagkakagulo na sila, wala nang benefit sa akin, aalis na muna ako. Babalik ako pag okay na. Galing, di ba? That's how we do it. Kapag masaya, nandun tayo. Pag hindi na masaya, wala na, ayoko na, hindi na ako attend. Or hindi na ako sasama sa kanila. Ano nangyayari sa atin? We become shallow. We become shallow. Bakit? Tayo yung mga kaibigan na nandun lang kapag masaya eh. Pero pagka sa hirap na, wala na. And, I tell you, kung ginagawa mo yan ngayon, gagawin mo rin dyan in the future. At isa ka sa pinakamahirap na kasama ng mga kaibigan. At kaya, mapapansin mo, wala kang kaibigan kasi kilala ka nilang ganun, notorious ka. Kapag masaya, nandun ka. Pagka hindi na masaya, wala ka na. Kaya ang ginagawa nila, lalayo sila sa'yo kasi wala kang, Hindi ka pwedeng sandalan eh. Isipin nyo, sino yung mga kaibigan na gusto nyo kasama? Ito yung mga kaibigan na pwede nyong sandalan. Yung mga hindi nyo masandalan, di ba parang, nakikita mo, nabibwisit ka na eh. Di ba? Yung magagaling lang kapag meron silang nakukuha.
Pero pagka wala ka na maibigay sa kanila, asa na sila? Ito, lagi nyo tatandaan. Kapag lagi nyo ginagawa yon, gagawin nyo rin yan in the future. At magiging mahirap kayong kasama. Isa kayo sa mga toxic na kaibigan. At yung magiging kaibigan nyo, na mga nag-i-stay, akala mo tunay sila. Hindi, pare-pareho kayong ganun. Pare-pareho kayong toxic. So, what's so serious about unkindness? Una, ano ba effects ng unkindness sa ibang tao? Una, psychological. When you become unkind to people, kapag ka hindi ka nagbibigay ng oras, hindi ka nagbibigay ng effort, pupunta ka lang doon pagka may benefit sa'yo. Tapos kapag ka nagkakagulo na, hinahanap ka, hindi ka nila makita. Ano nangyayari doon? It causes psychological issues. Sa'yo at sa ibang tao. Diba? Kaya kung mapapansin nyo, medyo broken yung mundo natin. Hindi medyo, broken yung mundo natin. Because of unkindness. Lahat tayo may mga psychological issues. Diba? Bakit ang hirap magtiwala? Alam niyo yan. Because you experience kung paano ka, dinisappoint ng mga tao na nasa paligid mo. That's why it's hard to trust. Bakit? Kasi psychologically, na-affect ka na. Psychologically, alam mo na sa sarili mo na hindi ko pwedeng pagkatiwalaan yung mga tao na to. Kaya nga nabubuo yung mga quotes na wala kang pwedeng pagkatiwalaan bukod sa sarili mo. Pero babaguhin ko yung quote na yon. Wala kang pwedeng pagkatiwalaan, even yourself hindi mo pwedeng pagkatiwalaan. That's the whole truth. Why? Ano lagi natin sinasabi dito? Kung meron mang unang tao na nagdi-disappoint sa'yo, sino yon? Ikaw. Tumakbo ka, sino makikita mo? Ikaw. Tumingin ka sa salamin, sino makikita mo? Ikaw. Makakalayo ka ba sa sarili mo? Hindi. Physical. Unkindness can be a physical form. Yung sinampal mo na, tinadya ka mo. Social. Social, when I say social, diba? When you gossip, ano nangyayari? There's division. Nagkakaroon ng division, nagkakagulo, kanya-kanya. Ayoko nang kasama yan. Huwag tayo dyan, dito lang tayo. Yung mga toxic na yan, huwag nating lapitan yan. Diba? Ganun yung natin. Spiritual. Spiritual in a sense na, syempre when you're unkind to people, ano nangyayari? Feeling mo layo mo rin kay Lord. Feeling mo wala si Lord. Feeling mo you're disconnected from God. Diba? Pansinin nyo, pag nagkasala kayo, feeling nyo si Lord, wala na. Hindi ka na niya mahal. Wala na siyang paki sa'yo. Right? Kaya, some way, somehow, if you are unkind and continuously ginagawa mo yun sa ibang tao, feeling mo, kung paano ka tinatrato ng ibang tao, ganun ka din tinatrato ni Lord. Pansin nyo ba yun? Pansin nyo ba? Minsan yung na-form natin na Diyos, yung Diyos na yon, some way, parang kung paano tayo tinatrato ng ibang tao, for sure, ganun din tayo tatrato ng Diyos. Kaya nga yung experiences mo sa ibang tao, na i-connect mo yun kay Lord. Yung tatay ko ganito, for sure, si Lord ganito din. Yung nanay ko ganito, kaya for sure, si Lord ganito rin. Yung mga kaibigan ko ganito, kaya for sure, si Lord ganun din. Okay, so how do we, paano nga ba tayo magiging kind sa ibang tao? One is focus. When I say focus, listen. You listen. Isa sa mga bagay na pinakamahirap gawin, makinig. Akala ko magaling na ako eh. Akala ko magaling na ako makinig. Pero nakikita ko pa rin minsan or madalas yung sarili ko na hindi ako nakikinig. At ayun lagi ang sinasabi din ng ibang tao sa akin, di daw marunong makinig. Which is totoo.
Pero the way to be kind is you learn to listen. Napakadali niyan, guys. Napaka-basic niyan. Pero, bakit hindi natin magawa? Sobrang hirap, di ba? Alam niyo kung bakit? Pag nakikinig ka, sobrang nakaka-drain. Parang feeling mo, inihigop ka. Every time na may nagkikwento sa'yo, parang nauubusan ka ng energy. Kaya ang hirap makinig eh. Kaya mas madaling dumaldal kaysa makinig. Kasi pagka nakikinig ka, ina-absorb mo yung sinasabi niya, bumibigat. Kapag ka nagsasalita ka, yung bigat mo, nilalabas mo. Kaya pag nakikinig ka, it's more hard than to talk. Kasi nire-receive mo yung bagay na bigat. Yung bigat nila, nire-receive mo. Offer a helping hand. Alam nyo, the way for us to yung mga moments na discourage ka, yung mga moments na down ka, pansinin nyo, pag tumulong ka during those down moments of your life, what happens? Parang nare-restore ka, right? That's the irony of life. Kapag ka tumutulong ka, ang tendency, yung pagiging down mo, nakakalimutan mo. Because you're trying to help other people. Kaya minsan, ako, kahit down ako, pag mayroong gustong kumausap sa akin, I'll give them my time. Bakit? Pagka nagbibigay ka ng tulong, it's also your way to restore yung down moments natin. Kaya pagka may humihingi ng tulong, tulungan natin. Pag may kailangan ng tulong, tumulong tayo. Kasi that's how you, kumare dito sa Youth Live. Alam ko pagod tayong lahat. Alam ko pagod kayo. Pero naisip nyo ba na pagod din yung iba? I am not saying na hindi ko sinasabi na isipin yung sarili nyong pagod kayo. Pero what I'm saying is, huwag nyong isipin na kayo lang ang pagod. Lahat ng tao pagod. At magkakaiba tayo ng level ng pagod. Lahat tayo na-drain. Kaya every time you go here, kahit pagod ka, that's when you become kind. That's one way to be kind. Kasi you're helping other people. You're encouraging other people to go here. Not just to go here, but to go here early. Bakit? Pag may nagsabing late, ano nararamdaman nyo? Nakakatamad. Pag nagsabing hindi pupunta, ano nararamdaman nyo? Ay, hindi na rin ako pupunta. You are being unkind to people. Kasi yung mga gustong pumunta, ini-encourage mo na hindi pumunta. Kaya tandaan nyo, when you are being kind, in moments na ayaw nyo, you're growing. Bakit? Kasi hindi mo sinusunod yung feelings mo. Hanggat sinusunod mo yung feelings mo, hindi ka mag-grow. Hanggat feelings ang nagdidikta ng bagay na gagawin mo, hindi ka mag-grow. And you will not be ready sa relationship, sa mga relationship mo in the future. Bakit? Ikaw yung mahirap kasama. Pagka lagi kang feelings-driven, yung mga taong feelings-driven, di ba ang hirap nila kasama? Lagi silang pabigat. Be there to listen. Send care, small packages. Ano yun? Ano pwede doon? Gawa ka ng origami, bigay mo. Gawa ka ng aeroplano. Tapos sa aeroplano may nakalagay, I love you. Naligaw pala. May aeroplano, I love you nakalagay. Stay connected. When I say stay connected, di ba? Online. So as much as possible, di ba? We connect to each other. Kahit hindi face-to-face. Kung wala tayong time to be with each other, stay connected online. Smile. Ayan. Sino dito yung mga may hilig gumiti? No?
Kahit alam mong mabigat ang buhay. Kahit bungi ka, di ba? Iingiti ka pa rin, di ba? Isa yan sa mga bagay na magandang i-practice. Yung kapag ka, yung mga, alam niyo kung saan maganda i-practice yan? Sa Risalay? Huwag sa teacher. Kasi sip-sip kayo eh. Pag teacher, ang iingiti ka eh. Sa guard nyo gawin, sa janitor, sa mga buwisit yung kaklase nyo gawin. Huwag dun sa mga teacher. Bakit? Benefit sa'yo yun eh. Pumunta kayo dun sa mga tao na walang benefit sa inyo. Dun kayo mag-smile. Diba? Hindi tayo nag-grow. Bakit? Kung sino lang yung mga tao na pwede tayo mag-benefit, sila yung hinihingitian natin. Pero yung mga buwisit, who cares? Diba? Sino ba sila? Compliment others. Sino-sino yan? Ako nga, minsan, I'm trying to compliment yung mga janitors pag umiihi ako. Kasi ang linis ng CR. Ay, ang linis ng CR namin sa office. Minsan gusto kong sabihin, Kuya, maraming salamat for cleaning the CR. Malinis. Bakit hindi nyo sabihin yan dun sa mga tao na yun? They need it. Yung mga sibling pagtulong sa inyo ng mga classmate nyo, compliment them. Eto, tandaan nyo, kung ginagawa nyo yan ngayon, gagawin nyo rin yan in the future. At kayo yung mga trabahador na ayaw Ito na lang, kung tamad kayo ngayon mag-aral, pagdating sa future, wala kayong makukuhang trabaho. Bakit? Una, wala kang alam eh. Umaasa ka lagi sa iba. Pagdating ng trabaho, wala kang pwedeng asahan. Wala kang natutunan sa school, di ka marunong magsalita ng maayos. Wala kang skills. Ikaw rin na mag-reap ng consequences yan in the future. If you are tamad now, no trabaho later. Tandaan nyo yan. Lahat ng mga bagay na ginagawa nyo will reap consequences in the future. Sige, tulog lang kayo sa classroom, tulog lang kayo sa gawin nyo yun. Pero in the near future, let's see. Sino ang hingiti? Say thank you and sorry. Yung sorry ay ang pinakamahirap gawin. Lalo na kapag mag-asawa na kayo. Sorry. Siya may kasalanan. Ako magsasorry. Diba? Siya may ginawang mali, ako nagsasorry. Amazing earth. Diba? Ding-dong Dantes. Pero, every time you practice saying thank you and I'm sorry, pag mayroong binigay sa inyo, mag-thank you kayo. Pag may opportunity para mag-sorry kayo, mag-sorry kayo. That's how to fight yourself. Ako, sino una nating kalaban? Sarili. Sino pangalawa? Satan. Pangatlo, mundo. Tatlo kalaban natin. Yourself, the world, yourself, the devil, and the world. We can do all those things nang walang pag-ibig at walang joy. Maaring on the outside, we are kind, but on the inside, our reasons are flawed. Why are you smiling? Para yung teacher mo, maaalala ka kapag kagawaan na ng grades. Ganun? Why are you there kapag yung mga kaibigan mo nangangailangan ng tulong? Kasi, pagka kailangan mo ng tulong, nandun din sila. Oh, galing, kaya ka tumutulong. Para kapag ikaw may kailangan ng tulong, tutulungan ka rin nila. Ganun ba yun? Ginagamit mo sila para sa sarili mo. Hindi dahil kind ka talaga sa kanila. Kapag tumutulong ka, hindi ka nag-iintay ng kapalit. Kaya nga yung iba, di ba, wala kayong utang na loob. Kalokohan yun. Kaya ka nagiging kind sa ibang tao kasi para sa utang na loob.
yung utang na loob na yun, is not kindness at all. Kaya malalaman mo kung kind ka talaga sa ibang tao. Alam mo kung kailan? Kapag nagkaroon ng conflict. Pag unang lumabas sa bibig mo, wala kang utang na loob. Hindi mo talaga sa tunay na tinulungan. Ang tinulungan mo, sarili mo. Kaya pag naririnig niyo yun, wala kang utang na loob. Ibig sabihin lang nun, pinapakita lang nun, yung tunay na laman ng puso ng tao na yun. Ang tunay na laman ng puso niya is makontrol tong isang tao na to na magkaroon ng utang na loob sa kanya. Para kapag kailangan niya na, pwede niya nang i-withdraw. Ginawa mong bangko. Diba? That's how to be unkind. The world is practicing baseless kindness. They just do it because it feels right. Diba narinig ng mga artista yan? Kaya ako tumutulong sa mahirap kasi it feels good. It feels right. And it's the right thing to do. But we have something better. Bilang mga followers ni Jesus, hindi tayo nagiging kind sa ibang tao because it feels right. Hindi tayo nagiging kind because it's just the right thing to do. We have something better. Meron tayong ibang reason na ginagamit para maging kind sa ibang tao. Hindi para makakuha ng utang na loob. Hindi para magbalik sila kapag kailangan mo na. We have something better. Kung hindi nyo pinakinggan yung una, ito na yung pakinggan nyo, guys. Ito na yung pinakamahalagang portion. Give me your ears for now. Okay? Okay, kinig na. What is biblical kindness? Ano ba yung tinuturo ng Bible sa atin in terms of kindness? Okay, the world or people around us are kind because it gives me good feelings. It makes me happy. When I do something good to other people, it makes me happy. It's just the right thing to do. It's better to be kind than to be unkind. Better na lang na mas mabuti kang tao kaysa maging criminal ka. Di ba ayun yung reason nila? Kung bakit sila nagiging mabuti sa iba. People must see me as a kind person. Kaya sila nagiging kind, mabuti sa ibang tao kasi gusto nila na makita sila ng ibang tao na, si Wesley, mabuti yan. Number 6, lagi nyo naririnig yan, nakakataba kasi ng puso kapag ka tumutulong ka sa iba. Nakakataba ng puso mo. Pero lahat yan, para kanina yan? Sa ibang tao ba yan? Hindi. Para sa sarili nila yan. And that is not what the Bible is telling us in terms of being kind to people. Kung ayan ang reason natin kung bakit tayo nagiging mabuti sa ibang tao, I tell you, it's wrong. It's wrong. It's selfish. Para sa sarili lang yan. Hindi yan para sa ibang tao. Ano ba yung sinasabi ng Bible na biblical kindness? Biblical kindness is rooted in who God is and what He has done for us. Hindi ito dahil it feels good when we are kind or kindness is just the right thing to do. Hindi tayo naniniwala dyan. Ayan ang tinuturo ng mundo pero hindi ayan ang tinuturo ng Diyos ng Bible. Anong tinuturo ng Diyos ng Bible? Followers of Jesus are kind because, 1, we experience the kindness of God embodied in Jesus Christ. The goodness of God has been embodied kanino? Sino yon? Yung kindness ng Diyos. Yung kindness ng Diyos, sino yon? Si Jesus yun. Kaya He do miracles, right? Nagpakain siya ng crowd. Nagpagaling siya, nagpalakad siya ng mga bulag. Hindi nyo nakuha yun. Diba? Si Jesus yun. Siya yung kindness ng Diyos na naging tao. Number 2, it is our response to the kindness of God. Because na-experience natin yung kindness ng Diyos in Jesus Christ. That's why, ang response natin ay gumawa ng mabuti sa ibang tao. When we are kind, we become agents of God in restoring this broken world. Ito pa yung isa sa mga reason natin. When we are kind to people, nagiging agent tayo ng Diyos
para i-restore yung brokenness ng mundo na to. Alam nyo ba na marami ng mga tao na hindi nag-suicide dahil may ngumiti sa kanilang isang tao? Alam nyo ba yun? Na maraming mga tao na napigilan ng suicide dahil merong mga tao na lumapit sa kanila nung mga moments na magpapakamatay na sila. Ganong katindi yung pagiging kind. We become agents of this broken world para ma-restore. Kasama tayo sa mga ginagamit ng Diyos para i-restore yung brokenness ng mundo na to. Number 4, our kindness comes from a full heart, not an empty heart. When I say full heart, gumagawa tayo ng mabuti sa ibang tao because I'm feeling lonely. Lonely ako. Hahanap ako ng bibigyan ko ng candy. Hindi tayo ganon. Dahil punong-puno yung puso natin ng gratitude. Dahil sa kindness ng Diyos towards us. That's where we are kind to people. That's why we smile to people. We are there when someone is in need. We are ready to listen. Hindi dahil, para mawala yung loneliness ko, makikinig ako sa kanya. Hindi. Makikinig ako sa kanya kasi, first and foremost, yung puso ko ay punong-puno ng pag-ibig ng Diyos and I want this person to experience the same thing. Number 5, kindness is our tool for people to see and experience the love of God for sinners. When you are kind, when you are there to listen to people, sino yung mga kaibigan na gusto nyo laging kasama? Yung nakikinig. Sino yung mga ayaw nyo? Hindi nakikinig. Pag sila na, di ba, pag sila na, nakikinig ka. Pagka kayo na, ay iihi lang ako ha. Wow, iihi ka lang. Ni-receive namin yung bigat mo, tapos pag kami na, iihi ka. Oh, wow. Amazing earth. Pero tayo, our kindness is our tool para ma-experience ng ibang tao yung pag-ibig ng Diyos na binigay sa atin. Kaya sinabi dito, di ba? Remind them to be submissive to rulers, authorities, to be obedient, to be ready for every good work, to speak evil of no one, to avoid quarreling, to be gentle, and to show perfect courtesy towards all people. For we ourselves, bakit daw? Because we ourselves are foolish, disobedient, led astray, slaves to various passions and pleasure, passing our days in malice and envy, hating by others and hating one another. Eto tayo. Sa harapan ng Diyos, lahat tayo disobedient. Sa harap ng Diyos, lahat tayo makasalanan. Sa harap ng Diyos, we are not deserving to be here. Sa harap ng Diyos, ang bagay lang na deserve natin, alam mo kung ano? Galit niya. Sa harap ng Diyos, we are doomed to hell. Lahat tayo, wala tayong ibang pupuntahan kundi impyerno. Bakit? Because we are sinners. Kailan nagsimula yon? Nasa tiyan ka pa lang ng nanay mo, makasalanan ka na. Pero, ano sabi ng Bible? But when the goodness and loving kindness of our God and our Savior appeared, He saved us. Ano daw yon? He saved us not because of works done by us in righteousness, but according to His own mercy, by washing of regeneration and renewal of the Holy Spirit, whom He poured out on us richly through Jesus Christ, our Savior. Ano sinasabi ng Bible? The Bible is telling us, nung time na nasa putikan tayo, nung time na wala tayong kayang i-offer sa Diyos, na walang makitang maganda yung Diyos sa atin, kaya sabi niya, He appeared. Sino yon? Si Jesus. At ipinakita niya yung kindness niya sa atin by dying on the cross para yung lahat ng kasalanan natin will be covered. At sa harapan niya, ma-demonstrate niya sa atin kung gaano tayo kamahal. Is it because we're good? No.
The reason why ipinakita ng Diyos yung kindness and love niya sa atin is because we are evil. You are evil. Why? Dahil magkakaroon na ng light sa goodness and kindness ng Diyos kapag nakita mo kung gaano kakasama. At tayong lahat yun. We are all in the same boat. We are all evil in His sight. But, Jesus Christ came, pinagbayaran lahat ng evilness natin. At ipinakita yung kindness ng Diyos, paano dumalo yung dugo niya sa krus ng Kalbaryo at namatay siya dun sa krus. Bakit? Para i-cover lahat ng kasalanan natin. Whom He poured out on us richly through Jesus Christ, our Savior. Kindness is more than just giving our seat on the subway or elderly person or give some change to the homeless or trying to be patient with our spouse. Sabi niya, kindness is the will to do good that springs from the pain of staring our own misery. Ibig sabihin, alam mo na yung mga beggar sa labas, pareho kayo ng standing sa harap ng Diyos. We are all beggars. While we are at the same time looking up to Christ, to our kindness. Ibig sabihin, when you see someone who is a beggar, you see yourself as a beggar as well sa harapan ng Diyos, pero minahal ka niya. Nakita mo yung kindness natin, iba. You become kind to people because you know how kind God is to you as a sinner. Iba yan, di ba? True kindness springs forth from understanding the way in which we have been treated by God in Christ. Doon nang gagaling yung kindness natin. Dahil kung paano tayo trinato ng Diyos through His kindness, ganun din natin tinatrato yung iba. We have not only been forgiven, but we have been made children of God, heirs of the Most High. Kindness is to see our own brokenness in the brokenness of others and to see their need for compassion as our own need. Ibig sabihin, kapag nakita ka ng ibang tao, hindi mo sasabihin na, mga pulube. Tapos sasabihin mo, kami okay naman kami. Hindi. Pag nakita ka ng pulube, you also see yourself as pulube sa harapan ng Diyos. Pero, pinakita ng Diyos yung kindness niya by dying on the cross for you. It's a different kind of kindness. You see yourself, you see who God is, at kapag nakita mo na yon, lalabas kindness. You give your time, you give your effort, you give your energy, kahit pagod ka na, you will do kindness to people. Hindi ka nagre-reklamo. Bakit? Continuously, sinasabi mo sa sarili mo, Lord, sobrang buti mo sa akin. Lord, sobrang buti mo sa akin. Lord, maraming salamat. You died on the cross for me. Lord, maraming salamat even though I'm a sinner. You still love me and you died for my sins. And I'm so grateful on that. Yung kindness natin ang gagaling doon sa gratitude ng ginawa ng Diyos para sa atin. Through the finished work of Jesus Christ sa cross. That's it. Let's pray. Lord, maraming pong salamat, Panginoon, for this afternoon na binigay mo sa amin. Continue to speak to our hearts, Lord. Patuloy mo nga po, Panginoon, na baguhin yung aming mga puso. May we see the loving kindness of our God so that our hearts will be led to repentance, Panginoon. Continue, Lord, to allow us, Lord, to experience your kindness, Panginoon. Makita namin, Panginoon, how sinful we are, Panginoon. How unkind we are to other people, Panginoon. Kung paano kami nagiging pabigat, kung paano kami nagiging toxic, Panginoon, kung paano kami, Panginoon, nagiging burden sa ibang tao because of our unkindness, Panginoon. May we see that, but at the same time, Panginoon, makita namin that you are so kind to us, Panginoon, that even if, Lord, we are so unkind to other people, Panginoon, you are still so kind to us. At sinabi mo ang salita mo, Panginoon, while we are still sinners, you died for us, Panginoon. Doon din, Panginoon, ibinigay mo yung buhay mo para sa amin, Panginoon. Doon din, Lord, in our unkindness, Panginoon,
during those moments of unkindness na ginagawa namin sa ibang tao, Panginoon, ayun din yung perfect timing mo para mamatay ka para sa kasalanan namin at dumaloy ang dugo mo, Panginoon, sa krus ng Kalbaryo para patawarin lahat ng kasalanan namin. Lahat ng kasalanan namin, past, present, and future, Panginoon. And once again, Lord, amaze us, Panginoon, of your love and your grace dahil sa ginawa ni Jesus para sa aming lahat, Panginoon. Pag-initin mo yung puso namin, Panginoon, as we study this truth, Lord. Remind us of it every single day. So that, Lord, unti-unti kami mabago as we see your kindness towards us through your Son, Jesus. Marami pong salamat, Lord. We bless you, we honor you. In Jesus' name we pray. Amen. 5 minutes break, guys, and start our group.